Mayong aga sa inyong mga kauturan. Salamat kita sa liwat sa Ginoo sang sini nga kahigayunan nga kita makatuon sa iyang pulong sa pagpadayon naton sa pagtuon diri sa 23rd Psalm. The Lord is my shepherd, I shall not want. Sang kahapon gitun-an naton ang that He is ang aton nga personal shepherd. Ang first point nga among gitun-an naton kahapon amo nga the tragedy of the second-hand faith. Kabay pa nga ang ini nga pagadalon ko subong nga pagtuon sa iya nga pulong nga ang title sang aton niya nga pagatun-an, The Blessings of Being Born in a Believer's Family. Now actually sugpon ini sila, so kabay pa nga ang inyo nga nabatian sang kahapon isugpon nyo ini kay daw ka subo, kay daw ka negative ato nga pagtuon, pero ang positive, ang pagpakamaayo ari sa pagtuon naton sa pulong sang Dios sa sining nga aga. Kabay pa nga ang Ginoo magapadayon sa pagpakamaayo sa aton. Gina-focus naton ang sa bahin bala sang tragedy of second-hand faith na kung diin nga may mga kabataan ayhan nga ang ilang exposure ara iya sa Kristohanon nga pamilya, ara sa pulong sang Dios, ara ayhan sa isa ka maayo nga nagawali sang pulong sang Dios nga iglesia o kun sa Christian school man. Anyat wa isang personal gid nga kaangtanan sa Ginoo. The way nga gintulok nila sa kalibutanon lang o kung sa tagipusoon nga waay naka-experience sang pagluwas sa Ginoo. Pero ang isa sang pinakapait sini kay kung kisa nagadala ini sang ginatawag bala nga self-deception. Tungod kay hindi mo ma-examine as we said in 2 Corinthians 13:5 ni Apostle Paul, examine yourselves whether ye are in the faith. So ang iban tungod kay haum-hauman na lang nila, ginsaligan nila tungod kay Kristohanon ang ilang nga ginikanan nga sila Kristohanon man. Way pa sila nakalabot sang sina nga personal encounter, relationship nga gin-establish ina dira sa kay Kristo Jesus. Ang pinakamasubo sini kung kisa kay may dala ini nga self-deception. In other words, throughout one's life, grabe ang pagsalig niya nga luwas siya. Throughout one's life, abi niya nag-aalagad siya sa Ginoo. And yet, na self-deceived gali siya. In other words, waay gid gali natabo. So kung may ara panginto ang aton nga kaaway si Satanas sa aton, amuni ang pidakadako niya nga paginto sa aton nga indi gid ang tao makabalik. Kag indi niya gid ya mapunpun liwat ang kabuhi niya. Kung iya na pagatabukon ang kamatayon nga waay siya nakabutang sa nga bugos nga pagsalig sa Ginoo, even though abi niya luwas siya, pero ay gali. Kay maski si Jesus mismo naghambal sini in Matthew chapter 7. Many will say to me in that day, in verse 22, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have we cast out devils or demons? And in thy name have done many wonderful works. Jesus said, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. And Jesus said, I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So kung imo balalantawon, makitaan man ayhan nila ang ilang nga ginakabig nga ayhan approval sa Ginoo, ayhan gahom sa Ginoo. Nag-prophesy sila. Nagpagwa sila sa mga demonyo. Ang mga maayo nga mga butang ginhimo nila sa ngalan ni Kristo Jesus. And yet on the judgment day, why sila ginbaton, ginangkon sa Ginoo. So really, that is the tragedy of second-hand faith. So ang aton nga panghangkat tira, nakabay pa sang pagpadayon naton sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, nga ibutang tagid ang aton nga bug-os nga pagsalig. Personal iniya, personal, hindi niya pagtuo sang iban, hindi ni reliyon, hindi ni tungod kay nominal by name Christian kita, kun hindi naglabot gid ang tion sa kabuhi naton, nga ginbaton, ginangkon naton si Kristo Jesus bilang personal naton nga manluluwas. Sa sinin naman nga aga, amo ni ang aton nga sugpon kag kabay pa nga hindi naton kuhaon ang pagtuon to kahapon nga waay sang sini nga sugpon. Kaysa ang ini nga sugpon in relation to personal shepherd, luyag ko paglantawon sa sinilang gid nga punto sa sini nga aga, the blessings of being born in believer's family. Ang pagpakamaayo nga maangkon sang maski sinuman nga ginbutang sila sa Ginoo nga kung diin natawo sila sa Kristohanon nga pamilya.
Nauluyag ko na paglantawon kay ti kun kisa ibutang ta ang iban mga first generation Christians ini sila. Ayhan ang ilang ginikanan, ayhan ang ilang pamilya, wa gid sila sang heritage, a spiritual heritage sa ilaya nga pamilya nga may Kristohanon. Para sa ila tam-an ka tamis, tam-an ka bag-o nga nangin Kristohanon sila. Pero ayhan sila sang amay o kun iloy nga ma-look up nga among nagdala sa ila sa Ginoo. So kung makabati ayhan ang iban sang istorya ayhan sa mga kabataan sang pastor nga nagrebuilde, nagtalikod sa Ginoo. Kung kisa ba si entertain bala sang iban ay maayo lang galihing ang akon niya nga ginikanan hindi ang mga Kristohanon. Maayo lang gali iyay kay ti sa bahin nga kasubong sini waay man ko ya nagdako sa Kristohanon nga pamilya pero lantawa bala ako ya nagsunod nagalagad ko sa Ginoo. Ti kamuya kumusta kamuya. So sa sini nga aga luyag ko lang tawon ang blessings. Kaya kung kisa daw ginapadulong bala sang kaaway ang aton nga mga mata, nga ang mga dalagko nga pagpakamaayo, daw amo pa ang aton nga disairihan, daw amo pa ang aton nga sunggudan, daw amo pa ang aton niya nga daw kuhaon, nga daw sala nga natabo sa aton, kay ara kita na tao sa Kristohanon nga pamilya. Diri sa ginbasa naton, kag sa kabuhi ni David, makita naton diri ang spiritual heritage sa iya nga kabuhi. Una gid sa tanan makita naton ang isa sang pinakamatamis hindi lang love story kundi the story of faith, the story of fixedness of purpose, the story of dedication and loyalty to God. Na kung diin maski si Ruth isa sa ka Gentile woman, siya ini ang naghambal, your God will be my God, your people will be my people. Hambal niya ni sa iya nga mother-in-law na kung diin ginbutang ginplastar ni Ruth ang iya nga pagtuo sa Dios sa Israel. Nakapamana ini siya sang isa ka tawo nga taga Israel nga ang ngalan niya si Boaz. Kagamo ini ang great grandparents ni David. So kung nantawon naton kung ini ang spiritual heritage ni David, ang iya nga exposure sa iya mismo nga pamilya. Kag sa ilaman nga mga religious tradition, kag sa ilaman nga collective experience as a nation. Now may mga fiesta ini sila, may mga holiday ni sila nga ginahiwat nga kung diin gina-commemorate nila ang kaayo sa Ginoo. So every year, every family magakanto ini sila sa tabernacle, magakanto ini sila sa temple para i-commemorate nila, dumdumon nila ang ginhimo sa Ginoo. Labi na gid sa ginhimo sa Ginoo didto sa pagkuha sa ila sa Egypt until pagkadto nila diri sa sininga promised land. In other words, as far as David is concerned, may ara ni siya sang very rich spiritual heritage nga kung diin, kung mag-look back siya, lain kamiya kumpara sa iban nga mga nasyon. Tungod kay kamiya ang Dios among nagiya sa amon, ang Dios among nagtuytoy sa amon, kag nga ari kami diri subong tungod sang milagro nga ginhimo niya, sang halin kami sa Egypt. Paghalin namon didto, pagwa namon didto, pagtabok sa Red Sea, paano ang Ginoo naghimuno in 40 years until nakasulod kami diri in crossing the Jordan River, in conquering the whole land naging promise sa amon sa Ginoo. We are the chosen people of God. So katamis bala sa bahin niya ni David sa iyang spiritual heritage. But secondly, not only sang sini nga collective experience nila, kag sang iyang man mismo nga family heritage, kung hindi makita man naton nga sang una may ara ini sila sa ginatawag nga tribes storyteller. Ini ang tribe storyteller, amo ni siya ang naga-gather sang account kag sang mga istorya, and over again during sa campfire, during sang ilaya nga reunion, amo ni siya ang nagahambal kung ano gid bala ang history, ano gid bala ang kabanata, ano gid bala ang naagyan sang sini nga tribo. Amo ni siya ang ginatawag usually nila nga oral tradition. So kung nantawon naton sa bahin ni Moses, siya ang naghatag sa aton sang istorya sang creation. And creation is God's revelation. And then sa chapter 12 sa Genesis, makita naton dira ang istorya naman sa bahin naman sang kabuhi ni Abraham. After sa kay Abraham, amo si Isaac, and then amo si Jacob, and then pakadto na sa ila ni Joseph, and then pagpakadto na nila didto sa Egypt,
Now, paano ni nila nabalaan? Paano ini nga gisulat ni Moses? Of course, gingiyahan siya sang balaan ng Espiritu. Of course, the things nga waay niya nabalaan, ini nga gin-reveal siya sa Ginoo. But there is also part of what we call oral tradition. Ini ang oral tradition, amo ni siya ang ginpalaton-laton nga istorya sang sininilang storyteller sang ilang tribo nga kung giin ilan nahibalaan kung ano gid bala ang ilaya nga ginhalinan. And based on this, gin-superintend ka gin-inspired sa Ginoo ang ini nga daan nga ilan na nga ginasulit-sulit nga amuning naagyan naton, amuning aton nga amay sang una si Abraham gintawag ini sa Ginoo, and it was put in the written form. So si Moses sina ang nagsulat sa written form nga ihatag niya sa aton ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua. Sa time naman ni Joshua ang nagsunod sa iya. And then we have Judges, and then the writings of Samuel. So kung tulokon naton, sa time nga ari na si David, hindi ni siya sa time nga kung diin wa ay sila ginatamdan nga pulong sa Ginoo. So as far as the blessings nga nakuha ni David, that he was born in the believer's family, in the commonwealth, the chosen nation Israel. But also sa sining oral tradition nga kung diin ginpalaton-laton ang istorya nga ginhimo sang Dios sa ila, kag inisya ang kalabanan sini ginsulat ni Moses. Later on, may ara man ginsulat man si Joshua. And then may ara man nga ginsulat dira si Samuel. So pinaagi sini David had a very rich spiritual heritage. Hindi lang sila tribo nga kung diin nga mga tribo nga agricultural lang ang ila nga ginatubang, or even as a shepherds, but they're a tribe with a very rich spiritual heritage. Isa sa mga pamangkutanon nga ako nga gin-venture kag gusto na akong mabalaan sang pagtuon naton sini. San o bala ang tion nga naglabot sa kay David nga kung diin ginbutang niya ang pagsalig niya sa Ginoo? When was the time when David made Yahweh as his personal shepherd, personal savior, personal God, sang san-o ni bala natabo sa kabuhi niya? Naging pamangkutan ako, kag sa akon man nga pagtuon, amoy ni ang nakam up ko nga kung diin, paano siya nakakilala sa Ginoo personal. Sa mga early writings niya, kag sa iyang mga testimonies, bilang isa siya kagamay nga teenager as a shepherd boy, isa sa mga ginsulat niya, the heavens declare the glory of God. So ayhan sang ara siya sa latagon, sang ara siya sa kaumahan, nga kung diin nagabantay siya ayhan sa mga karnero, ang iya nga balatyagon hindi lang sa kung anong ara sa palibot niya, kung hindi ang iya nga mga mata nagtulod sa iya paglantaw dito sa langit niya, kung diin nakita niya that the whole universe is the handiwork of God. This is the glory of God. This is the expression of a man who does not only see the natural world as it is, but rather the handiwork of the Almighty God. Early parts ang iyaya nga paghatag sa aton sang account kung paano niya gin-save ang iyaya nga karnero halin sa lion kag sa bear. Iya ina nga i-reiterate sa aton nga it was God who gave me the strength. It was God who gave me the courage. Nga kung diin that He delivered me sang siningang mga wild animals. Now at a very young age, we have seen that his faith is living, buhi. We have seen that his faith is personal. We have seen that his faith is really vibrant. Buhi ini siya. Hindi lang ni tungod kinabaluan niya sa ilang mga tradisyon, sang ilang mga istorya, kundi hindi ini nangin matuod-tuod sa iya ang ini nga relasyon niya sa Ginoo. And out of this, He is going to give us songs that would reflect his personal relationship with his God. Now gusto ko bala sa aton nga pag-apply sini sa aton nga kabuhi, subong sa blessings of being born in the believer's family. Luyag ko kadtuan naton ang New Testament example nga kung diin sa bahin man nga pareho man ni siya Hudiyo sa kay David, nga kung diin na tawo siya nga ang ini nga mga ginikanan niya
amuman ang nagtudlo, ang nagtuytoy sa iya sa dalanon sa Ginoo. I want to use the example of Timothy. In 2 Timothy chapter 3 verse 15, ang muning hambal ni Apostle Paul sa kay Timothy, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Bilang isa ka Jewish boy, ang exposure sa pulong sa Ginoo ara na nga daan sa ilang kabuhi. Sa isa gani ka translation, not only and that from a child, but from infancy thou hast already been exposed to the holy scriptures. Amo na ang isa sa mga pagpakamaayo bala kung natawo ka sa Kristohanon nga pamilya. Kay masigani ang mga una mo nga ginapraktisan sa pagbasa tungod sa gabi nga devotion nga kung diin ma-identify mo lang ang the, ang a, ang for, ang of. Ginatagan ka na nga during sang Bible reading, ikaw mismo makabasa man sa pulong sa Ginoo. And probably the first English words nga nagwa sa baba mo, mga pulong nga mga bersikulo. Before ka pa nagsulod sang imo nga grade 1 o kung sang nursery mo, kabalo ka na ya nga mag-memorize mismo sa pulong na sa Ginoo, the exposure to God and His Word. So when we think of the blessings of being born and in the believer's family, first of all, ang aton nga exposure sa Ginoo kag sa iyang nga pulong. In the same way, ng ining exposure nga ginhambal diri sa pulong sa Ginoo, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Amo ini ang nagdala kag gintuy-tuyan kita sang pulong sang Dios, tubtob naglabot gid kita sa kaluwasan nga nakaintindi kita kay sugod sang gamay kita, amo na niyang ginsulit-sulit sa aton. But since this is the work of the Holy Spirit, ang balaan ng Espiritu, gingamit niya ang pulong sang Diyos nga sang kita nakaintindi na. Gintandog niya aton tagipusoon, ginabrihan niya ang aton nga mga pakaintindi, aton nga mga mata, para makita ta ang aton nga kinahanglanon dira sa kay Kristo Jesus. More than 20 years ago, as a new pastor of Dawn Baptist Church, isa sang mga tinion nga nag-extend sang invitation, may isa ka older man, I think in his 60s. Naginbutang niya ang iya nga pagsalig sa kay Jesus, ginbato niya si Jesus bilang iya nga personal nga maduluwas. So after sadto ginistorya siya, ginpaatag sa iyang dalan sang kaluwasan. Kag para sa iya amo ato nga tion, naginbutang niya gid ang iya nga pagsalig sa Ginoo. Pero sa ang amon nga pagistoryahanay, sa ulihin na sapuan ko, ngang ini nga 60 plus years old nga tao nga nagbato, nag-angkon sa kay Kristo Jesus. May ari gali ini siya sang experience nga sang gamay pa siya nagakadto siya diri. Ang gakadumduman niya ang mga kanta kag ang mga verses nga ginapa-memorize sa ila sa mga American missionaries. Nagakadumduman niya pa nga gapanghatag pagani kuno sang chocolates. Nasigi sila diri balik-balik kay ari diri ang Sunday school. Now, maybe it took long. Maybe it took 50 or 40 years. Pero ang pulong sa Ginoo, ang binhi nga gintanom sang bata pa siya, tubtob naglabot sa tion nga kung diin ginakinahanglan niya ng Ginoo. He knew where to go. He knew where to find God. He knew how to come home again kung diin naplastar na tanom ini ang binhi sang Ebanghelyo sang Diyos sa iya nga tagipusoon. Oh, what a privilege for many of us who were born in Christian families. Kay pinaagi dira ang binhi sang Ebanghelyo na tanom na. Kay pinaagi sa pagbubo sa Ginoo, sa pagtrabaho sang balaan nga Espiritu, kita nakaintindi sa aton niya na mga kaluwasan. May isa naman ka istorya man ini, bahin naman sa isa kabata sang pastor. Na kung diin sa iyang adult life, na after many years ka nagpalayo siya sa Ginoo. Hindi lang nagpalayo siya sa iyang balay, sa iyang amay, sa iyang pamilya, nagpalayo man siya sa Ginoo. But after all the sins and failures in his life,
One day, he had the opportunity nga makapanumbalik sa iya nga pamilya. Kag during sa iya nga testimony, amo niya ginhambal, dugay-dugay na gid ato ang akon to nga memories ang bata pa ako. But the best memory I have growing up in a pastor's home, ang best memory ko, ang verses, ang pulong sa Ginoo nga permi ginalaygay sa aton nga amay sa aton. Nga kung diin pinaagi sina that in my deepest moments, on the time nga hindi na ko kabalo, on the time nga abi ko na waay na gid paglaom, waay na ko sang kadtuan, those words, the words of God would come back to me. Amo lang to ang nag-uyat sa akon. Waay na gid tani ako nakasurvive subong. Kuno ay ato ang pulong sang Dios, ang mga laygay sang akon nga amay nga pastor. Nagpabilin sa akon tagipusoon kag nagpabilin sa akon pangunauna. Mga kauturan, the word of God will not return unto him void. And I believe ang mga pastors kag ang ilang mga asawa, even though kung kisa nga grabe nga paghimulat nila, kung kisa may ara gid ya sang magtiko, may ara gid ya sa magtalikod, but the word of God would tell us that his word would not return unto him void. Gamiton man ni gihapon sa balaan nga espiritu, sa pagpanumbalik, sa pag-awaken liwat, labi na gid sa tion sang kinahanglanon. And as far as this pastor's kid is concerned, what kept him alive and survive during his lowest moments? The Word of God nga nabatian niya halin sa iyang amay. So one of the blessings of being born in the believer's family is our exposure to God and His Word. But secondly, the living testimony of our parents. Amo na ang ikaduha naton nga blessing nga maangkon. Basahon ko liwat sa inyo diri sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, ang pulong sa Ginoo naghambal sang kasubong sini, and when I call to remembrance the unfeigned, the real, the genuine faith that is in thee. Hambal ni Apostle Paul sa kay Timothy, which dwell first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice. And I am persuaded that in thee also. Now para sa kay Timothy, ang ini bala nga pagbutang kag ang matud-tuod gid bala nga pagtuo. Amo ini ang isa sa mga spiritual heritage nga naangkon niya halin sa iya nga grandmother kag sa iya man nga mother. Now I want us to remember that Timothy had a Greek or a pagan father. But hambalon, according sa Jewish tradition, kung ang amay mo gani isa kahintil, isa kapagano, ang bata nga lalaki, which nga maglabot sila a certain age, nga they will have their proper law education sa synagogue, na disqualify siya. So in other words, Timothy had no privilege to study the Old Testament in the synagogue. Pero diri makita naton kung paano nga ang iya nga lula kag ang iya nga iloy ginhimutaran nila that even though waay siya sang pribilehiyo nga magtuon sa pulong sa Ginoo sa Old Testament dito sa synagogue, that in the same way ini nga bata makatuon siya sa pulong sa Ginoo. Nga sang pagdala ni Apostle Paul sa Ebanghelyo, the words, the scriptures that you have known since bata ka pa were able to make thee wise unto salvation. Amo to nagtuytoy sa imo, kag ang genuine faith, ina ang pagtuo sang imo nga ginikanan sang imo nga amay kag lula, nga akon nga nakita, kag ina man nga pagtuo, nakita kuman sa imo. Kung aton bala diri makita, mga kauturan, kung kisa ang aton nga mga ginikanan, ang aton mga lula, ang aton nga mga lulo, mga tiya-tiyo, nga kung diin nagsunod sila ya sa Ginoo. To us, it is just more of religious practices, tradition, nga ginsunod-sunod. Pero nakita nato ng ilang earnestness, nakita nato ng ilang dedication, nakita nato ng genuineness sa ilang faith. Probably it didn't apply to us at that moment, nga dawahin man naton maintindihan bilang bata pa kita, lamharon niya ang aton niya nga mga kabuhi ug balatyagon, dawahin man to nag-connect sa aton.
Do ang nag-connect sa aton niya ang mga silinadya, ang tinunto sang high school, ang pagtilaw-tilaw sang bisyo sang college, and yet we know that there is the genuine and real faith in our parents. We thank the Lord for that living testimony na pinaagi sini naintindihan ta how it is to relate ourselves to this God. More than just tradition, more than just rituals, more than just going to church. Nakita naton ang Ginoo ang iyang pulong sa kabuhi nga ginkabuhi sang aton niya nga mga ginikanan. One time nag-attend ako sa isa ka Bible study kay dito sa amon nga nga lugar kung nag-Bible study kami gina-rotate namon ang naga-sponsor sini. May isa dito kabag-o nga nag-invite sa amon since nga malapit lang siya sa sadtong subdivision. Pag-abot namon dito, damo gid nga pagkaon ang gin-prepare. So namangkot ako sa akon nga mga kaupod siling ko may anong okasyon nga may kadamo sang pagkaon siya pastor ay magani kami kabalo. Pero siya lang kuno na ang host naton, ang bag-o namon nga nakilala nga hambal niya Kristohanon man siya nga didto naman ang prayer fellowship, ang Bible study sa ila. So after nga nag-alabot ng tanan, we had our prayer, we had our songs, we have our meditation, and then naghatag siya sa iyang testimony. Amo ni ang iyang naging testimony. Siling niya, nagkari ka mo, nagpreparar ako, naghanda ako, kay gusto ko nga ang akon nga amay malipay. Why dito ang iyang amay? Later on nasapan ko nga ang amay niya gali na patay dugay na. Pero mo lang hambal niya, gusto kong amay ko malipay. And then naghambal din siya sa iyang istorya. Nataw ako sa Kristohanon nga pamilya. Sang pagmigo na akon sang unbeliever, nakita ko gid nga pertigid sang kasubo sang akon niyang amay. Gid rebildihan kong amay, nakon nagpatig ako sa akong tagipusoon. In short, ginkambyo ko siya sa sining amigo ko. Kag sa uli ginpamana ko ni siya kag nagpalayo ako. So because ang akon nga desisyon nga hindi ko ya sundon ang akon nga amay, naguba ang amon nga relasyon. Kag sa kadugay gid why na ako sang kaangtanan sa iya. Pero kabalugid ko nga palangga ko sang akon nga amay, kabalugid ko nga nagahandom gid siya nga one day makapanumbalik ako sa Ginoo. Sinya subong, why na diri si Papa. Pero gusto ko lang nga malipay siya nga subong nakapanumbalik na ako sa Ginoo. Ari na kita, upod na ako sa inyo sa Bible study, upod na ako sa inyo sa pagpangamuyo. Mga kauturan, this is one of the greatest blessing that we have, that we are born in the believer's family. Kay may ara sang naluoy sa aton, may ara sang nagpangamuyo sa aton, may ara sang nagplastar sang linya kung ano ang tsakto kag ano ang indi tsakto, ano ang sala kag ano ang matarong. And because of this, we have known what is holy, what is righteous, ano ang iyay saya sa Diyos kag ano man ang iya man sa kalibutan. But lastly here, not only the exposure to God and His Word, and also the living testimony of our parents as the blessings of being born in the believer's family, but also the promises of God. Sa Acts 16:31, it says, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house." Kadamo gid sa mga Kristohanon nga mga ginikanan, kang iban ganin sa ilang mga pastor man. Nasang nagpalayo ang ilang mga bata, sang tiuna nga daw hindi na nila malabot, isa lang gid ang ginahawiran nila. Ginoo, nagpromesa ka. Nagpromesa ka nga hindi mo gid Ginoo i-let go. Kagabay pa nga antes kuhaon mo ang akon nga bata, siya makapanumbalik sa imo. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Nga maglabot man sa tion nga ang gintanom nga binhi sang ebanghelyo magatubo ina kag magliso sila kag magpanumbalik sila sa imo. Now as far as David is concerned, isa diri sa mga psalms nga aton nga makita diri in Psalm 128. It says, "Blessed is every man, or blessed is everyone that feareth the Lord, who fears the Lord and walks in His ways.
For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as fruitful vine by the sides of thine house, and thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thus shall a man be blessed who fears the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. And thou shalt see the children's children, and peace or shalom upon Israel. In this psalm, in this song, makita naton nga ang mga kabataan napakamaayo tungod sang ilaya nga mga ginikanan. Now, as we close this morning, luyag ko ipabalo sa inyo bilang isa man kaanak man sang pastor, kag subong pastor na, that one of the greatest blessing nga ginhatag sa akon sa Ginoo sa sini nga kabuhi, nga ako na tao sa Kristohanon nga pamilya. I know nga damo sang akon man nga mga kaupod labi na gid ang mga kabataan sang pastor nga ihan sa mga tinion sang una nga nagasunggod kami nga waay sang tion ang amay namon sa amon. Sa tion na ihan nga grabe ang pag-antos kag kapigaduhon. Na later on in life when we look back, bawo Ginoo, what a great blessing. Ng amon nga maginikanan, ang amon nga amay, amon nga iloy nagsunod sa imo sa pag-alagdan. And because of this, we had experienced your blessing. Way mo gid Ginoo ginpabayan maski nagtalikod, maski hindi maayo ayhan ginhimo sa mga kabataan sang pastor kay ikaw nagpromesa sa pastor that you are going to take care of us. Hindi gid ya, God will never be a debtor to that pastor. Kay tungod sa iya nga pagbiya sa kun anuman ayhan nga pwede niya nga mapangabuhi, nga magbugana nga kabuhi para nga magsunod ka magsakripisyo sa Ginoo. We are blessed today because of our parents. The Word of God, their lives, blessings and para sa amon. That all we could say, thank you Lord, thank you sa imong gingamit, thank you Ginoo sang sining pamilya. That in early age nakabati na kami sa imo nga pulong. Kag pinaagi sa ilang kabuhi na intindihan namon kung ano ang mangin matuod-tuod gid nga magsunod sa imo. That in our time na kami naman, we could always look back for the examples, for your word, na amoy ni ang magatuy-tuy sa amon, nga ikaw mangin amon man nga manugpahalap, amon nga shepherd, ikaw mahimo ka manamon nga personal namon nga Diyos, personal namon nga manugpahalap, nga magagiya sa amon. Ini matabo ini kung ibutang naton at nabugos na pagsalig dira kay Kristo Jesus. Lipatan naton ang reliyon, lipatan naton ang mga rules and regulations, lipatan naton ayhan ang mga nakita naton sa aton palibot. Probably there was hypocrisy in the church. Probably there is so much carnality. Probably there is so much things nga among nagpabulag sa aton. Let's look up to the God nga among gin-introduce sa aton sang aton niya nga mga ginikanan. Let's look up to His Word nga mga magagiya sa aton labi na gid sa sininga tion nga grabe ya ang pagtilaw. Thank you Lord. Thank you gid. What a blessing to be born in the believer's family. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid. Hindi kami among nagplano sini kun hindi ikaw ang nagplano sini Ginoo. Kabay pa ang tagsatag sa Ginoo nga ginhatagan mo sang Kristohanon nga mga ginikanan o kun pamilya. Hindi sila Ginoo perpekto pero Ginoo na expose kami sa imong pulong. Ang ila Ginoo nga kabuhi amo man nagiya sa amon sa pagsunod pag-alagad sa imo. Kag Ginoo ang pagpakamaayo mo sa ila nga kami ginlabot mo. Kay nagpromisa ka gid na you are not going to leave the children of those who have followed you. Ginoo, gintuman mo gid ini. Kag pagatumanon mo ini. In the same way, naginpromisa mo sa kay Abraham nga kung diin nangin matuod ini sa kay David that you are not going to let go of his children and grandchildren and their next generation until ma-preserve mo until Jesus would come sa sinang a generation. In the same way man Ginoo that you have promised us kag ang mga pangamuyo sang amon Ginoo nga mga ginikanan nga amon nagsunod-sunod sa amon. Nga ihan may mga tinion nga kami Ginoo nagtalang pero ginsunod nila kami. Oh Lord, what a blessing. Kagayahan sa nagapamati sini. May mga tiya, may mga relative, may mga parinti, may mga pastor nga gingamit mo. Na amo Ginoo ang nag-uyat sang imo nga kamot
nga ang imo nga judgment way nahulog sa amon, because Lord, they had been the one who had been standing in the gap. That Lord, instead of judgment, you have shown mercy and blessing sa amon. Thank you, Ginoo. Thank you that for many of us, you have placed us in Christian families. That's why, Lord, we came to know you. We came to know your word. Bless your word, Lord, upon our hearts today. In Jesus' name. Amen.